Buksan po natin ang ating mga banal na kasulatan. Ito po sa unang Korinto, Kapitulo 15. At babasahin ko po ay nasa talatang 51 hanggang 58. At pagkatapos po ay susunod natin ang nasa unang Tesalonica, Kapitulo 4, talatang 13 hanggang talatang 16. Ganito po ang siyang isinasaad sa talatang 51. Makinig kayo, sasabihin ko sa inyo ang isang hiwaga, hindi tayong lahat ay mamamatay, ngunit tayong lahat ay babaguhin. Sa isang saglit, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng trumpeta, sapagkat ang trumpeta ay tutunog at ang mga patay ay mabubuhay na walang pagkasira at tayo'y babaguhin, sapagkat kailangan na ito'y may pagkasira ay magbihis ng walang pagkasira, at itong may kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan. Subalit kapag itong may pagkasira ay mabihisan ng walang pagkasira, at itong may kamatayan ay mabihisan ng walang kamatayan, ay mangyayari ang salitang nasusulat. Ang kamatayan ay nilamon ng pagtatagumpay. O kamatayan, nasaan ang iyong pagtatagumpay? O kamatayan, nasaan ang iyong tibo? Ang tibo ng kamatayan ay ang kasalanan, at ang kapangyarihan ng kasalanan ay ang kautusan. Subalit, salamat sa Diyos na nagbibigay sa atin ng pagtatagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga mga kapatid kong minamahal, kayo'y maging matatag. Hindi nakikilos na laging sagana sa gawa ng Panginoon. Yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. At isunod po natin ang nasa Tesalonica, Kapitulo 4. Unang Tesalonica, Kapitulo 4, at nais ko pong basahin ang talatang 13, na ganito po ang siyang sinasaad. Mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang tungkol sa mga natutulog, upang kayo'y huwag malungkot, na gaya ng iba na walang pag-asa. Sapagkat kung tayo'y sumasampalatayang si Jesus ay namatay at muling binuhay, ay hindi naman sa pamagitan ni Jesus ang mga natutulog ay dadalhin ng Diyos na kasama niya, sapagkat ito'y sinasabi namin sa inyo sa pamamagitan ng salita ng Panginoon, na tayong nabubuhay na natitira hanggang sa pagdating ng Panginoon ay hindi mauna sa anumang paraan sa mga natutulog, sapagkat ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit na may sigaw, may tinig ng arkanghel, at may trompeta ng Diyos. Ang mga namatay kay Kristo ay babangon muna. At sa tuloy po natin hanggang talatang 17 at 18, pagkatapos tayong nabubuhay na natitira ay aagawin kasama nila sa mga ulat, upang salubungin ng Panginoon sa papawirin, at sa gayoy ay makakapiling natin ang Panginoon magpakailanman. Kaya mag-aaliwan kayo sa isa't isa ng mga salitang ito. Ang magiging teksto po natin para lalo po nating manamnam at maunawaan ang mga pahayag ng Panginoon ay ito pong nasa Efeso Kapitulo
1 at ang Kapitulo 2, talatang 1 hanggang talatang 10. Ang sabi po dito, kayo nooy mga patay sa inyong mga pagsalansang at mga kasalanan, na dati ninyong nilakaran ayon sa lakad ng salibutang ito, ayon sa pinuno ng kapangyarihan ng himpapawid ng Espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Tayong lahat ay dating nabuhay sa gitna ng mga ito, sa mga pagnanasa ng laman, na ating ginagawa ang mga nais ng laman at ng pag-iisip. At tayo nooy katutubong mga anak ng kapuotan, gaya naman ng mga iba. Ngunit ang Diyos, palibhasa'y mayaman sa awa, dahil sa kanyang malaking pag-ibig sa atin, maging noong tayo'y mga patay sa pamagitan ng ating mga pagsuway, binuhay niya tayo kay Kristo. Sa pamagitan ng biyaya, kayo'y naligtas. At tayo'y muling binuhay na kasama niya. Inyo pong pansinin ng talatang 6, at tayo'y muling binuhay kasama niya at pinaupong kasama niya sa sangkalangitan kay Kristo Jesus, upang kanyang maipakita sa mga panahong darating ang di masukat na kayamanan ng kanyang biyaya sa kagandahang loob sa atin sa pamagitan ni Kristo Jesus. Napakahalaga din ang talatang 7. Sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas sa pamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa pamagitan ng inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos. Hindi sa pamagitan ng mga gawa upang ang sino man ay huwag magmalaki, sapagkat tayo ay kanyang pinakamahusay na gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na inihanda ng Diyos ng una pa upang siya nating lakaran. Hanggang doon lamang po ang pagbasa natin sa banal na kasulatan. Mga minamahal, sa umaga pong ito ay ang magiging tema natin ay yung tunay na katuruan sa banal na kasulatan. At meron pong dalawang bagay ang magiging katanungan natin. Yung bang rapture or resurrection ay pareho? Ito ba ang katuruan sa banal na kasulatan? So sa pamagitan po ng ating mensahe ngayong umaga, kinakailangan ay tayo'y maging matatag bilang mga mananampalataya ng ating pandinig, ang ating puso at kaisipan ay nakasentro sa katuruan ng ating Panginoong Jesucristo at kayo din sa mga apostol. Hindi tayo kinakailangan naniniwala sa mga sabi-sabi, sapagkat ang banal na kasulatan ay tunay na salita ng Diyos, buhay, at siya'y nangungusap at sinasabi niya sa atin ang pamamaraan na kanyang gagawin sa buhay ng isang mananampalataya kung siya ay dumating. Kinakailangang makita natin ang tunay na katuruan ng ating Panginoong Jesucristo, sapagkat naroroon ang pananalig, pananampalataya at paglago ng bawat mananampalataya. Sapagkat ang pagdating ng Panginoon ay tulad sa isang magnanakaw. Walang nakababatid, walang nakakaalam, ngunit ang Panginoon ay biglang darating. So sa pagdating ng Panginoon, ano ang kanyang gagawin? Sapagkat ang mga mananampalataya lamang ang makakaalam ng pagdating ng Panginoon,
sapagkat ang mga mananampalataya ay pag-aari ng Diyos at ang banal na Espiritu ay ibinigay sa mga mananampalataya at sila'y ang banal na Espiritu ay nananahan sa puso ng mga mananampalataya. At sinasabi sa Juan Kapitulo 6 na doon pag dumating ang Espiritu ng katotohanan o ang Espiritu ni Kristo, siya ay mananahan at siya ang magtuturo ng katotohanan at ipapaalam ang mga bagay na darating. So, merong intimate relationship ang mga mananampalataya sa Panginoong Jesucristo sapagkat ang mga mananampalataya ay hindi pababayaan ng Panginoon. Kung kaya nga sabi niya, ipagkakaloob sa inyo, darating sa inyo ang mga alip na siyang magbibigay ng kapangyarihan. Ang ibig sabihin ng kapangyarihan doon ay upang magawa ang kalooban ng Diyos at kalakasan upang tukdin at sundin ang kalooban ng Panginoon. So, tatlong bagay ang ating pag-aaralan ngayon sapagkat ang tema natin ay the biblical teaching, rapture or resurrection. Kaya kailangan ating makita ang kaibahan ng katuruan ng rapture at ang tunay na katuruan ng ating Panginoon Jesucristo na siyang itinuturo din ng mga apostol at siyang itinuturo ng mga reform. Kaya kailangan makita natin ang katangian ng resurrection. Makita rin natin ang mga bagay na kamalian na tinuturo ng rapture. Pag sinabing rapture, ang nasa isip ng mga tao ay disappearance. Yung bang, kumisa sa social media, meron kayo makikita na isang aeroplano lumilipad, tapos ang piloto daw ay Kristiyano. Tapos biglang nag-rapture, nawala yung piloto. So ano mangyayari? Babaksak yung aeroplano. Ganun din sa tahanan. Habang kumakain daw ang mga sambahayan, bigla na lang mawawala yung either nanay o tatay o ilan sa kanila mawawala at yun ang sinasabing rapture. So, importante na makita natin ano ang ibig sabihin ng rapture at ang mga grupo na siyang nagtuturo nito ay ginagamit ang Thessalonica, unang Thessalonica, Kapitulo 4, na dito ay tinutukoy na biglang mawawala ang isang tao pag dumating ang rapture. At ang panahon na binabanggit dito sa rapture ay within the 1,000 years, yung millennium. Kaya lumabas ang mga maling katuruan na meron ng pre-millennium at saka post-millennium. Anong ibig sabihin? Yung itong millennium ay ang Panginoong Jesucristo ay dadating. At ang sabi nila, sa gitna o within the millennium. Tapos, doon ira-rapture ng Panginoon ang mga mananampalataya. Yun ang kanilang sinasabi. Kaya nga, mayroong isang kaming kaibigan na, naku, si Pastor Trinidad hindi naniniwala sa rapture. Paano yan? Ay, alam nyo, ang mga bagay na ito, hindi masusing pinag-aaralan. Sapagkat maraming bagay na tinutukoy dito sa banal na kasulatan na walang rapture.
hindi nyo makikita sa banal na kasulatan ang rapture. Kaya ang tanong, kailan ba nagsimula yung rapture na yan? Ito ay sa panahon ng 16th century. Ito ay na-introduce ni Francisco de Vera. Bakit niya ito ginawa? Sapagkat, sabi ng mga tao na ang Antikristo ay yung Papa. At para mabura sa kaisipan ng mga tao, ang mga bagay na yun, gumawa siya ng doktrina, rapture. At binanggit doon, kailan mangyayari yun? Sa panahon ng millennium. Ano ba millennium? 1,000 years. At ang Panginoon daw ay maghahari. At pagkatapos, yung pagdating ng Panginoon, hinati sa dalawa. Meron tinatawag na first coming at meron second coming. Pero sa mga reform, sa mga mananampalataya, ay dalawa lang ang pagdating ng Panginoon. Ang unang pagdating ay yung kanyang birth, kapanganakan. Pinanganak siya ni Virgin Maria, nabuhay siya, at siya ay napako doon sa krus, sa Kalbaryo. So sa loob ng 33 years ay kanyang ginawa ang mga bagay na pangaral, pagtuturo, at dinala niya yung lahat ng ating mga kasalanan. At pagkatapos, nangako ang Panginoon na siya'y darating at sabi ng marami, dalawa ang pagdating niya. Yung una, ang pagdating, kasi alam natin bilang mga reform, darating ang Panginoon at the end time, sa huling panahon. Pero ang ginawa ng mga mahilig sa rapture, ay sabi na, dadating ang Panginoon. Una, ira-rapture niya ang church. Ikalawa, yun yung tinatawag nilang final coming ng Panginoon. So ganito ang ginawa ng pagtuturo ni Francisco de Vera upang huwag iparatang ng mga tao ng Papa ang siyang Antikristo. At noong 18th century at saka 19th century, ito naman ay patuloy na itinuro ni Edward Irving, isang charismatic group. Patuloy niyang itinuturo ang mga bagay na ito. O kaya nga't naging popular ang doktrina ng rapture. At noong 20th at 21st century, ito naman ay patuloy na itinuro ni Scofield at saka ni John Darby. Hanggang sa kasalukuyan, ito ay itinuturo ng mga taong ito. Kung ating titingnan, mga minamahal, ito ay maling katuruan. Hindi naayon sa pagtuturo ng ating Panginoong Jesucristo. At kanilang nililing lang ang mga tao tungkol sa katuruan ng 1 Thessalonians chapter 4. Sapagkat dito sa 1 Thessalonians ay makikita natin yung tugma sa kanilang katuruan na rapture, bigla na lang mawawala. At ang sabi dito ay kukunin sila ng Panginoon. So ang mga bagay nito ay mali. Kung atin namang titingnan ang 1 Corinthians chapter 15, doon sa binasa natin sa talatang 51 hanggang 58. Ito naman ay pagpapahayag
kung paano na ang mga mananampalataya ay babaguhin. So, kanilang inihiwalay ang katuruan ng 1 Corinthians chapter 15 at saka ng 1 Thessalonians chapter 4. Tapos, kanilang susunod pa na merong dalawang babae na sa bukid, ang isa ay mawawala at ang isa ay mananatili, na hindi nila naiisip kung ano ang mga bagay na iyon. Kaya nga, itong mga minamahal ay mga maling katuruan sapagkat ang katuruan na itinuturo sa atin ng banal na kasulatan ay resurrection. Mismong ang banal na kasulatan at maging mga apostol ang nagsasaad na ang Panginoon ay muling mare-resurrect. At yun ang siyang nakita ng mga alagad. Sapagkat nang ang Panginoon ay mabayubay doon sa krus, sa Kalbaryo, namatay siya. Sa kanyang kamatayan ay lagi niyang sinasabi na siya ay mabubuhay na maguli. Kaya nga nang dumating ang ikatlong araw, ang mga alagad ay nagpunta sa libingan. Nakita nila itong bukas. Sapagkat ang anghel ng Panginoon ay bumaba at lumindol at nabuksan ang libingan. Kaya nakita ng mga alagad na ang Panginoon ay wala roon. O kaya nga, maging si Maria Magdalena, napagkamalan niya ang Panginoon na isang hardinero. Ngunit nagpahayag ang Panginoon sa kanya at nakita ni Maria na siya ay buhay. Sa loob ng 40 araw ay nasaksihan ng mga alagad na ang Panginoon ay buhay. Nagbangon mula sa mga patay. At yun ang siyang itinuturo ng banal na kasulatan na ang mga mananampalataya ay ibabangon muli. At magkakaroon sila ng bagong katawan. Ngunit nais nating daliman ang itinuturo ng banal na kasulatan na ang mga mananampalataya na nagtitiwala at nananalig sa Panginoon, ang kanilang buhay ay binago. Yun ang sinasabi ni Pablo na ang sinuman na kay Kristo Jesus ay bagong nilalang. At yun ay pinatotohanan ng ating Panginoon sa Kristo sa sinabi niya kay Nicodemo na kinakailangan sila'y ipanganak na muli. At hindi ito maintindihan ni Nicodemo. Sabi niya, ako ba ay muling babalik sa tiyan ng aking ina? Matanda na siya, may edad na siya, babalik pa ba siya? Kaya sabi ng Panginoon, hindi mo naunawaan, ikaw na leader ng Israel, hindi mo naintindihan ang mga bagay na ito. Sabi niya, ang ipinanganak sa laman ay laman. Ngunit, ang ipinanganak sa Espiritu ay Espiritu. O kaya nga, ang mga mananampalataya ay binago ng Panginoon at siya sinasabi sa Ezekiel chapter 36 na ang Panginoon ang siyang maglilinis, wilisikan sila ng tubig upang maging malinis at sila'y magiging bago. Ang kanilang puso na bato ay babaguhin ng isang pusong laman. At ito ang pinakamahusay na gawa ng Panginoon. At yun ang sinasabi dito sa Kapitulo 2 ng Efeso, Kapitulo 10. Nasabi dito, sapagkat tayo kanyang pinakamahusay na gawa
Ano ang ginawa ng Panginoon sa atin? Ang ginawa niya sa atin ay tayo'y binuhay na maguli. Ng ating espiritu ay binago ng Panginoon. At yun ang nasa talatang 6. At sabi sa talatang 6, at tayo'y muling binuhay na kasama niya. Sa mga mananampalataya ay bagong nilalang. Sa Kanya nananahan ang banal na Espiritu. Sila ang pinapatnubayan ng banal na Espiritu at ginagamayan at inihahanda sa pagdating ng ating Panginoon. Ito ang napakalalim na sinasabi ng ating Panginoon nang ang Panginoong Jesucristo ay mabuhay na maguli, ang lahat ng mga mananampalataya ay kasama niyang binuhay. Kaya sila'y may bagong espiritu na sinasabi sa lumang tipan. Sila yung ipinanganak sa kaharian ng Diyos. Kung ang sino man ay ipinanganak sa kaharian ng Diyos, siya'y mamamayan at sambahayan ng Panginoon. Doon sila maninirahan sa siyudad at lungsod ng Sion, sapagkat ang Sion ang pinakalunsod ng Panginoon. Ibig sabihin yun ang kaharian na pinaghaharian ng ating Panginoon Jesucristo sapagkat siya ay hari. Kung kaya nga, ito rin ang siyang itinuturo ni Pablo. Dito sa unang Thessalonica, ay tinutukoy dito kasi sa Revelation, binabanggit doon na mapalad ang tao na ipinanganak. Ibig sabihin, tumanggap sila ng resurrected life. At yun ang unang resurrection ay hindi na mamamatay. Sa mga mananampalataya ay pinanganak na muli. Hindi na sila mamamatay. Siguro, iniisip ng iba, ay paano yung ating katawan? Ang ating katawan ay kasamang tinubos ng ating Panginoong Jesucristo. At iyon, ating katawan, ay bubuhayin. Pero ang binabanggit dito sa banal na kasulatan sa Thessalonica, inuuna muna ni Pablo na ipadyama sa mga mahal sa buhay ang mga mananampalataya na minamahal nila ay mga nauna. Kaya sabi niya sa mga kapatid, talatang 13, nais naming malaman ninyo ang tungkol sa mga natutulog. So ang turing ng ating Panginoong Jesucristo at turing ng mga alagad, ang lahat ng mga namatay na mga mananampalataya ay natutulog at sila'y gigisingin. Ito yung sinabi ng Panginoon. At gayon din, pinaliwanag ng Panginoon sa mga alagad na ang mga namatay ay natutulog. Walang iniwan niya para kay Lazaro. Si Lazaro, namatay. At sabi ng Panginoon, tayo pumunta at gisingin natin si Lazaro. Sabi ng mga alagad, buti pa si Lazaro, tulog lang ng tulog. Hindi nila alam, ito ay wala na, namatay. Pero siya'y binuhay ng Panginoon. So, lahat ng mga mananampalataya na namatay, ang turing sa kanila ay natutulog. Ang sabi dito, tungkol sa mga natutulog, upang kayo'y huwag malungkot na gaya ng iba na walang pag-asa. So, sinasabihan niya ang mga taga-Thessalonica, maging masaya kayo, magala kayo, sapagkat ang inyong mga
mahal sa buhay na namatay kay Kristo, sila'y natutulog at sila'y ibabangon ng Panginoon sa huling araw. At yun ang laging sinasabi ng Panginoon sa Ebanghelyo ayon kay Mateo at kay Juan. Nasa huling araw ay kanyang ibabangon ang mga nagtitiwala at nananampalataya sa Kanya. Kaya nagsabi niya sa talatang 14, sapagkat kung tayo'y sumasampalatayang si Jesus ay namatay at muling binuhay, ay gayon din naman sa pamagitan ni Jesus, ang mga natutulog na mga mananampalataya ay dadalhin ng Diyos na kasama niya. Kaya sabi niya, huwag kayong malungkot. Huwag kayong magpahayag ng kalungkutan sa inyong puso. May pag-asa. May malaking pag-asa sapagkat sila'y muling bubuhayin ng Panginoon. Ito ang ating katuruan, ang muling pagkabuhay ng mga mananampalataya. Unang-una, ang binuhay sa atin ng Panginoon yung ating kaluluwa. Pinanganak tayo. Yun ang ikalawang kapanganakan. Ang una nating kapanganakan ay kapanganakan dito sa lupa. Pero ang ginawa ng Panginoon sa kanyang mga pinili, sa kanyang mga hinirang, sila'y pinagkalooban ng bagong buhay. Ipinanganak sa Espiritu at ipinanganak sa kanyang kaharian. So, dalawang lugar ang kapanganakan ng isang mananampalataya. Yung kanyang katawan, pinanganak sa lupa. Yung kanyang Espiritu, o kaluluwa, pinanganak sa kaharian ng Diyos. Kaya pag namatay, ang mga mananampalataya ay magmamana ng kaharian ng Diyos sa lungsod ng ating Panginoon. Kaya dito sinasabi sa talatang 15, sapagkat ito'y sinasabi namin sa inyo tungkol sa salita ng Panginoon na tayong nabubuhay na natitira hanggang sa pagdating ng Panginoon ay hindi mauna sa anumang paraan sa mga natutulog. So, pinaghahambing ni Pablo na ang pagdating ng Panginoon ay sa huling araw. Huli. Hindi tayo naniniwala sa itinuturo ng rapture na sa gitna ng milenyo. Walang first at second coming. Hinati nila yung second coming, dalawa. Ito first, rapture. Ito isa, gano'n, mangyayari. Mas binibigyan na ng diin yung rapture. Pero sa atin bilang mga reform, ang ating pananalig ay sa huling araw ng Panginoon ay darating. At sinasabi ni Pablo dito na ang unang bagay sa isang igla, sa isang isakmata, pagkatapos ng tunog ng pakakak, kasi sabi sa verse 16, sapagkat ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit na may sigaw sa mga mananampalataya na ang siyang tatanggap o makakaranas ng pagkabuhay na maguli. May tinig ng arkanghel at may trumpeta ng Diyos at ang mga namatay kay Kristo ay babangon muli. Yung pagtuturo ng rapture, malabo yung pagtuturo nila tungkol kay Kristo. Tayo, bilang mga reform, nakasentro yung ating pananalig sa Panginoong Jesucristo.
Sapagkat ang sabi sa Efeso ng ang Panginoong Jesucristo ay mabuhay na maguli, kasama niya ang lahat ng mga mananampalataya, lahat ng mga pinili, mga hinirang. Ito ay mga hinirang bago pa itatag ang sanlibutan. In eternity, God has chosen us to be holy and without blemish. O kaya nga, yun ang sinasabi ng Panginoon. Sila'y mga banal, nilinis ang kanilang mga puso. Kaya yun ang ating pinananiwalaan at turuan ng Reform. At sinasabi dito na ang Panginoon ay bababa mula sa langit at madidinig nila ang tinig ng Panginoon. Mayroong isang sigaw, may tinig ng isang arkanghel, at may trumpeta ng Diyos. At ang mga namatay kay Kristo ay pabangon muna. So sa isang iglap yun, sa isang kisap mata. And then, ang sabi sa verse 17, pagkatapos tayong nabubuhay, na natitira ay aagawing kasama nila sa mga ulap. Napag-aralan natin ang ulap ay kalwalatian ng Diyos. Yun ang Shekinah glory ng ating Panginoon. Kasi sa Old Testament, nakita ng mga Israelitas ang presensya ng ulap. O kaya nga, yung tabernakulo ay napuno ng ulap. Dahil lang sa presensya ng Panginoon. Yun yung bundok ng Sinai, napuno ng ulap at ng apoy dahil lang sa presensya ng Panginoon. At sa panahon ni Solomon, nung kanyang ihandog ang templo na pangarap ni David na may tayo para sa Panginoon. Ang templong yun ng ihandog ay napuno ng ulap ng kalwalatian ng Diyos. Kaya nga ang Panginoon ay nagpapahayag dito. Siya ang nagsasabi na tayong nabubuhay na natitira ay aagawin kasama nila sa mga ulap upang salubungin ng Panginoon sa papawid o sa pabuwirin. At gayon ang makakapiling natin ang Panginoon magpakailanman. So ito ang resurrection na sinasabi ng Panginoon. Kasama na yung ating katawan. That is the resurrection na siyang itinuturo ng Panginoon. Ngayon, pag tayo'y bumaling dito sa Corinto, binabanggit dito ni Pablo yung ating katawan. Kasi sa unang bahagi ng mga talata ay binabanggit dito kung paano na ang Panginoon ay nabuhay na muli. Pagkatapos ay binabanggit dito ang pangaral ng muling pagkabuhay ng mga patay. So nilinaw niya ito sa Thessalonica. And then, hindi lahat ng katawan ay pareho. May kanya-kanyang sukat ng kaluwalhatian. Pero ang mga mananampalataya ay may katawan na babaguhin na magiging katulad ng katawan ng ating Panginoong Jesucristo na mamumuhay at mabubuhay sa kaharian niya ng walang hanggan. Ang katawang tatanggapin ng mga mananampalataya ay katawang walang kamatayan. Walang pagtanda. Walang karamdaman. Wala na, hindi na manalagas ang mga ngipin. Hindi na kukulubot ang mga balat. Hindi na manghihina. Kasi pag may edad, nanghihina na. Yung kanilang mga paglakad,
Dati ang bilis, ngayon usad pagod na eh. Ito yung kung lumakad, usad pagod, napakabagal. So, ganun ang katawan natin. Pero babaguhin ng Panginoon isang katawang may kaluwalhatian. Sabi nga ni Juan, sa ngayon, hindi natin alam ang mga bagay na yun, pero nananalig tayo na tayo ay babaguhin ng Panginoon. Kaya sabi ni Pablo sa mga mananampalataya, lalo-lalo na sa 50, 1 Corinthians chapter 15, verse 50, sabi niya, mga kapatid, sinasabi ko ito na ang laman at dugo ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Itong katawan na ito, hindi ito pwede sa kaharian ng Diyos. Kinakailangan ay baguhin. Kaya sabi dito ay ni pagkasira ay magmamana ng walang pagkasira. Kaya sabi niya, ito ang hiwaga na binuksan sa atin ng Panginoon. Dati ang hiwagang ito ay lihim, pero sa mga mananampalataya, ito ay binuksan na sa atin ng Panginoon. At sabi niya, hindi tayo lahat ay mamamatay. Ngunit, tayo lahat ay babaguhin. So kahit na yung mga natutulog, mga namatay, babaguhin sila. At yung mga buhay katulad natin, kung sakaling dumating ang Panginoon, babaguhin niya tayo. At yun ang sinasabi. At ang pagbabago niya, hindi mabagal na process. Hindi yung naghihintay pa ng 1 oras, 2 oras, bago mabago yung katawan natin. Hindi ganun. Akala natin parang gumagawa tayo ng sculpture. Umuhugis tayo akala natin ganun. Sabi dito, sa isang iglap, sa isang saglit, sa isang isang mata, sa huling tunog ng trumpeta, sapagkat ang trumpeta ay tutunog at ang mga patay ay mabubuhay na walang pagkasira at tayo'y babaguhin. Yun ang resurrection na tinutukoy ng banal na kasulatan at yun ang paniniwala natin bilang mga reform ng mga mananampalataya. Kasi kinakailangan mabihisan tayo, sabi sa verse 53, sapagkat kailangan na itong may pagkasira ay magbihis ng walang pagkasira at itong may kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan. Subalit kapag itong may pagkasira ay mabihisan ng walang pagkasira at itong may kamatayan ay mabihisan ng walang kamatayan, ay mangyayari ang salitang nasusulat. Ang kamatayan ay nilamon ng pagtatagumpay, o kamatayan, nasaan ang iyong pagtatagumpay, o kamatayan, nasaan ang iyong tibo. Ang tibo ng kamatayan ay ang kasalanan at ang kapangyarihan ng kasalanan ay ang kautusan. Kaya nasabi ni Pablo, subalit salamat sa Diyos na nagbigay sa atin ng pagtatagumpay sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Mga minamahal, manalig tayo sa Panginoon. Hindi sa mga sabi-sabi ng mga tao, kundi yung itinuturo ng Panginoon tungkol sa kanyang iglesia, tungkol sa kanyang mananampalataya. Pakinggan natin, dinggin natin ang sinasabi ng Panginoon. Maging matatag tayo at masabi natin tayo'y nananalig at sumasampalataya sa katuruan ng Panginoon Jesucristo na tayo'y kanyang babaguhin at isasama sa kanyang kaharian at mananatili tayo doon ng habang buhay. Amen. Maraming salamat po o aming Diyos sa mga katuruan ito. Patuloy yung pagpalain. Ito po ang aming dalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen.